Isa pong magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang araw po. Parang hindi po magandang araw po natin. Pwede po ba natin sabihin sa mga katabi po natin, good morning. Good morning. Paano po? Wala po akong katabi dito. Sa likod, pwede po nating batiin yung mga nasa likod na sa harap. Isa pong magandang araw sa ating lahat. Okay, good afternoon and isang mapagpalang araw. I believe that this day is not a coincidence but a day that God has allowed for us. Amen? And this day is the day that God has prepared for us to listen to the Word of God. And the Word of God is the one that gives us power and strength in our heart. Amen po ba? Sige po, welcome po sa mga baguhan po nating mga kasama from our current class students who join us for today. You're much welcome to join us here in our Sunday Filipino worship service. And of course, those who are watching in our live Facebook, maraming salamat po. Kahit hindi po namin kayo kasama dito, but we can feel your presence that you are attending our service today to give our time and glory to our Almighty God. So ngayong araw po ay anong araw po tayo? Pangatlong linggo na po ng January. Kung babalikan po natin yung mga nakaraang linggo at taon, we can see how God is guiding our day, our weeks, months. We can see how God is good and faithful to each and every one of us. Ganun din po sa akin. So, isang araw, nagkaroon din po ako ng ganung katanungan na, how can I believe God? Kasi, mahirap magtiwala sa isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Pero alam po ninyo, itong paniniwala sa Panginoon ay para pong resibo eh. Pagka meron kang resibo, meron kang katunayan. Halimbawa, sasabihin ko po sa inyo, tatalon ako ngayon dito sa fifth floor. Superman ako, maniniwala ba kayo? Siyempre hindi, kasi hindi nyo pa ako nakitang lumilipad. Tama po ba? Pero let's say, I was able to fly. Then are you going to believe me that I can fly or not? Yes, you are. Kasi nakita nyo, ay totoo pala na pwedeng makalipad. Totoo pala na pwedeng tumalon dito. Then you will be convinced. Tama po ba? Kasi nakita mo you encounter. From the time that you encounter the presence of the Lord, yung Diyos pala ay tunay na gumagabay at sumasa akin. Naway lahat po tayo sa taong 2026 ay pwede po nating makamtan at maranasan ang ganitong kilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? So meron po akong inihandang PPT para kayo po ay mas maengganyo, mas ma-encourage at mas maliwanagan sa ating Sunday service today. Okay, welcome to our Sunday Filipino worship service. Next. Our title for today is Back to Bethel. Anyone from you, narinig nyo na po yung salitang Bethel? Have you ever heard the word Bethel? Okay, ang salitang Bethel ay isa pong lugar na pwede po nating matagpuan sa bersikulo na pag-aaralan po natin ngayong araw. Pero, pwede niyo po bang basahin yung title na nakasulat dyan sa itaas? When God calls you back. Sana all merong tumatawag sa atin para tayo ay bumalik. So today, I would like to share back to Bethel. Why God is telling us back to Bethel. So I would like to read the scripture. Basahin po natin sa ating next PPT. In Genesis chapter 12 from verse 1 to 3. Nakikita niyo po ba yung text ng malinaw? Kung nakikita po ninyo, naway sabayan niyo po ako sa aking pagbabasa ng bersikulo. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household, to the land that I will show you, and I will make you into a great nation. I will bless you, and will make your name great, and you will be a blessing, and all peoples on the earth will be blessed through you." Grabe, ang ganda
basahin at pakinggan. Lahat daw po ng tao ay magiging blessing. Ibig sabihin, makakatanggap ng blessing through you. Isipin po natin, lahat ng tao na mamimit natin, sila ay pwedeng mabless para sa'yo. Maganda o hindi? Sister Chris, sa bawat pag-awit, sa bawat pagsamba, sa bawat pangangaral ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, sila ay pwedeng makatanggap ng blessing from the Lord. Maganda po o hindi? Maganda. Alam niyo, the very reason why I started doing different volunteer works, teaching Korean class, teaching different programs, is because through this, God also has given a promise to me that to all people, you will be a blessing to them. But you know, what about if you are in that position? Ikaw ay magiging blessing para sa ibang tao. Maganda po o hindi? God is speaking right now that you can also be a blessing to someone. Alam niyo, isang araw, meron pong nagsabi sa akin, Pastor, lagi po akong natutuwa at nagagalak every time na nakikita ko po yung mga serbisyo po ninyo. Kasi alam po ninyo dito sa South Korea, marami po talaga mga tao na nangangailangan po ng tulong, lalo na tayo po ay nasa isang banyagang bansa na hindi po natin kinalakihan, kinagisnan, at kinasanayan. Kaya po ay marami po mga bagay na ating hindi po naunawahan. Unang-una na po dyan ang lingwahe. Kaya nga po ay meron po tayong mga ilang kasamahan ay naririto upang matutunan din po nila at maunawaan nila kung ano ba ang lingwahe po ng Korea. Pero hindi lang po sa lingwahe, sa kultura, sa batas, sa mga patakaran, at marami pang iba. Pero unti-unti, kung meron pong tao na pwedeng magbigay ng tulong, kung meron pong tao na pwedeng magbigay ng kanilang kamay, ng kanilang oras, para tayo ay masamahan, para tayo ay matulungan sa isang bagay na hindi po natin kaya gawin sa ating sarili. Hindi po ba ito ay pwedeng maging isang blessing? Amen? Then let's think about if I am that person and can be a blessing to other. How God is going to be happy for you because He is using you to be a blessing to the others. He is using you to bring smiles for those na hindi po nakakangiti. Amen? Tingnan niyo po si Hayon, pinakakaligayahan ng buong barangay ngayon. Sa bawat nakakakita sa kanya, ang cute naman. Ngayon, Hayon gives smile to many people. Tama po ba? Siya ay nakakapagbigay ng kasiyahan, kaligayahan. Ngayon, isang magandang pagpapala ng Panginoon. Pero kung meron pong isang tao na nagiging inspirasyon, nagiging motivation that move our heart to do something. Kasi alam niyo ako rin, minsan dumarating din po ako ng punto na dumarating din po sa pagod. Dumarating po sa hirap. Pero kung iisipin ko kung gaano po ba motivated, ka-inspired etong tao para maipangaral itong good news, maipangaral itong mabuting salita, kung anon, tayo rin po ay nanamomotivate, na-inspired. So when we think what Jesus has done in this world, si Jesus nga, for 3 years and a half while He was serving here on the earth, He spent His time not according to His will, but according to the will of the Lord. Then He was able to fulfill the righteousness of God. When He was living on this earth, marami din siyang gustong gawin. Hindi niya po gusto na siya ay dumaan sa mga kahirapan. Hindi niya rin gusto na dumaan sa mga kapighatian. But, thy your will be done. Thy your will be done. Kung ang inyong kalooban ay mangyayari, yun ay aking susundan. Yun ay aking gagawin. Sino po ba dito sa mundo ang gustong maipako sa krus? Wala. Sino po ba dito sa mundo na gustong masakripisyo? Gustong maubos ang kanilang oras, ang kanilang sarili? Nobody. But, Jesus did. Why? Kasi siya rin ay, natanggap niya rin ang dakilang
kalooban ng Panginoon while He was here on the earth. Kaya po mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin ay, kung tayo rin ay pwedeng magamit ng Panginoon bilang a blessing to the others, gaano po ba kaganda? Gaano po ba kasaya? Gaano po ba magiging kapagpala? Now, the first word God has spoken to Abram is, go from your country. Get out from your country. Umalis ka sa iyong tahanan, sa iyong lugar. Alam po ninyo, hindi po madali umalis sa isang tahanan. Tanungin po natin si Kuya, nung umalis ka sa Pilipinas, naging madali po ba o hindi? Hindi eh. Pero at least ikaw alam mo kung saan ka pupunta. Pupunta ka sa Korea para magsakripisyo para sa kanila, para maglingkod para sa kanila. Pero dito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang sabi ng Panginoon ay, go from your country. Umalis ka dyan sa tahanan, sa iyong mga lugar, sa iyong lugar ng iyong ama, to the land that I will show you. You know, it's very hard to go to somewhere if you don't know the destination. Amen? Paano ka pupunta sa isang lugar hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Hindi ko nga alam kung ano yung destination. Para po tayong tumatakbo ng tumatakbo, pero walang patutunguhan. Hindi po ba ito nakakapagod? Tapos, aral ka ng aral, mali pala yung inaaral. Di ba? Kaya, it's very important to know what is our destination. But on this scripture, God said, go to the country kung saan ko ipapakita sa'yo. Ibig sabihin, alam po ba ni Abram kung saan siya pupunta o hindi? No. He don't know. But the only thing that he know is this is the land that God is going to show me. Ako rin. Hindi ko rin po alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Kung ano ang magiging bukas ko. Kung ano ang magiging kapalaran ko. But the only thing I know that God is the one who holds my tomorrow. Di ba? Meron pong kanta, I live because I know God holds tomorrow. Yes, kahit hindi ko alam yung aking patutunguhan, kahit ako ay lumalakad sa daan na hindi ko alam yung patutunguhan, but if I know that God is the one who is holding the path, the way, and the future, then this is the life that is most blessed life. And I will make you into a great nation. I will bless you and I will make your great name. You know, if you read this scripture just like this, it can be a simple scripture. But let's try to break down. Pakinggan po natin sa susunod na kabanata sa screen. Makikita po natin, unang-una, sabi ng Panginoon, to the land I will show you. There is a property. There is a place that God wants to give you. It means God wants you to conquer. God wants you to lead. Second, God gives you descendant. I will make you the father of many nations. Paparamihin ko ang iyong mga lahi. Descendants, a great nation. And God gives him blessing. I will bless you, sabi ng Panginoon. Tama ba? And I will bless those who bless you. And a great name. Ano po ang great name? Yung identity. I will make your name great. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Halimbawa, sa Pilipinas, sino po ba yung character or tao na kilala po natin bilang dakila? Jose Rizal. Andres Bonifacio. Sino pa? Parang history na to Oh, baka dyan merong mga DDS dyan sabihin si Duterte. Kasi alam po ninyo, hindi man po natin maiwasan pero napakalaki po ng nakita po nating ambag. Although we cannot reject the truth that there was also a harsh, but it's the way for him to control the country. So, ginawang dakila yung pangalan God wants to make your name great.
You know, God is speaking in every scripture in the Bible, not only to Abram, but He is also speaking to you, to me, and to all of us. And He just named Abram as a sample because God also wants to speak to you. If you want to talk to God, then read the scripture, read the Bible, and you can see the heart of God, and He is waiting for you to come closer to Him. And the protection, I will bless you, those who bless you, and I will curse those who curse you. That's why, ito ay isang palatandaan ng Panginoon, hindi lang niya ginawang great ang ating identity, great ang ating pangalan, kundi binigyan niya rin ng protection. Kung ang mga environment mo magiging mabuti sa'yo, magiging mabuti rin ako sa'yo. Kung sila ay magiging masama din ako sa kanila. But this word is not coming from anyone, but coming from our Almighty God, that He's speaking that there is a divine protection of the Lord, that wherever you go, pagpapalain kita. And if there is someone who's trying to curse you, I will curse them. Hindi po ba yung puso natin ay magkakaroon ng panatag? Hindi po ba yung ating puso ay magkaroon ng lakas, ng kapahingaan, ng kapayapaan? Kahit saan pala ako pumunta, even if I face the wilderness, kahit ako ay nasa gitna ng kadiliman, kahirapan, pagpapalain pala ako ng Panginoon. Bibiyayaan pala ako ng Panginoon. At kung meron mang magiging hadlang sa akin, gustong umaway sa akin, anong sabi ng Panginoon? I will curse them. Kung may mga away sa'yo, awayin ko rin. No? Best friend, meron po ba kayong ganong best frenemy? Ano yan? Best friend in, ano bang tawag doon? Kaibigan na parang brother and sister. Pagka may nang-away, sino yung nang-away sa'yo? Meron ba kayong mga ganong kaibigan? Ay, sis, sino yung sino yan? Tara, hanapin ko yan. Tara, awayin natin yan. Meron ba kayong mga ganong kaibigan? Meron nang away sa akin nung ganito eh. Sino yung taong yan? Ipakilala mo sa akin. Awayin natin yan. Sino man ang magiging sumpa sa'yo ay susumpain ko. And God is speaking to you that He is giving us this protection. At hindi lang yon. Ano yung pinakahuling sinabi ng Panginoon? And you will be a blessing. Tayo daw ay magiging blessing. Minsan meron pong nagtanong sa akin Joshua, pagka ikaw ay namatay, grabe naman, bata pa ako, sir. Yung tanong mo naman, grabe naman yan. Pagka ikaw ay namatay, ikaw, anong klaseng tao gusto mong makilala ka ng tao? Kasi pagka sinabing, halimbawa, sa Pilipinas, sino po ba yung sikat na image or personality? Vice ganda. Ano yan? Ay, komedyante po yan. Di ba? Kilala. Pacquiao. Ay, ano po yan? Boxingere po yan. Ano po yan? Meron na tayong mga first image na lumilitaw, di ba? Pagka sinabing Juby, ano yan? Ano yan? Ano yan? Pambansang pagkain niya sa Pinas. Jollibee pala. Ay, hindi pala yun. Anong pangalan? Gusto natin makilala si Ate Joby. Anong pangalan si Sister Chris? Siguro ako, pagka ako namatay, kikilalanin nila na, ay, Joshua, yan po yung nagtuturo po ng Korean. Ay, yan po yung nagpapastor sa Korea. Siguro pwede nila makilala ng ganito. What about you? Makikilala ka bilang, daming utang nito sa akin Baka ganun yung ang sakit sa puso pagka ganun, di ba? Itong siya yung naging matulungin dito sa akin. Itong tao na to, siya yung laging tumutulong sa akin pagka nalulungkot ako, na-homesick ako. Merong mga ganun, tama po ba? But, God is giving us the promise that you will be a blessing to many nations. Amen? God wants to use you to be a blessing to others. It means God wants to make you and guide you to be a
blessing to others. That's why He's giving you a promise. I will be giving you this land. I will be giving you this nation. I will be giving you this blessing. I will be giving your name great. I will be giving you the protection. God is giving us this word. Pero alam po ninyo, makikita po natin sa susunod na screen. Verse 7. The Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord. Alam niyo po ba kung ano yung altar? Yung altar ay, it can be a place of worship. It can be a church. It can be a tabernacle. It can be a place where you can have a relationship with the Lord who had appeared to him. Ano po ang sabi ng Panginoon? So, I will give this land. Ibig sabihin, pinakita ng Panginoon yung lupain ng Kanaan. Etong lupain ng Kanaan, ibibigay ko sa iyo. Isn't it amazing? Everyone, bago umalis si Abram, nakita niya ba yung lupain o hindi? Hindi niya alam eh. Ang sabi ng Panginoon, to the land that I will show you. Sobrang hirap pumunta sa isang lugar na hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. Pero, nung lumakad si Abram, nung humakbang si Abram, at ipinakita ng Panginoon, ito ang magiging lupain mo. It means, faith is, hindi po dahil sa nakita natin, kaya natin susundan. Kahit na hindi ko nakikita, kahit na hindi ko nararamdaman, but because I believe that God is going to guide my path, my way. Sige, hahakbang ako. Sige, lalakad ako. Amen? That's why God doesn't always show first. Hindi ipinapakita ng Diyos yung mga bagay na kailangan natin, yung mga bagay na hinihiling natin, kundi He show after obedience. Sige nga, titignan natin kung ikaw ay sumusunod sa aking salita, kung ikaw ay sumusunod sa aking mga promise. Kahit alam kong mahirap, but I choose to follow the Word of God. Itong tao pala ay nagtitiwala sa akin. Halimbawa, marami po tayong mga kababayan dito sa South Korea. They are doing different business. May mga business plan. Meron po bang business plan? Wala pa. But in the future, meron. Okay. But you know, how can you entrust something to a person that you are not with? Pagkakapamilya ko yan. Pagkakapatid ko yan. Pero alam ninyo, ngayon, kahit kapatid pa, kahit pamilya pa, ang hirap din pagkatiwalaan. Tama po ba? Kasi, ano po ang sabi na, blood is thicker than the... Kahit na pamilya pa, hindi na madaling paniwalaan eh. Tama po ba? Kaya, paano po natin pwedeng pagkatiwalaan yung isang bagay? How can we entrust something? Kasi, kung hindi tayo sigurado sa taong ito, how can we know that this person is going to manage well? Halimbawa, may business ka, babuyan sa Pilipinas, farming sa Pilipinas, tapos hindi mo pala alam, sa iba na pala napupunta. Kasi narinig ko sa isang member po natin, dati po siyang nasa cruise. Alam niyo po yun? Cruise. Cruise. Hindi yung cross ha. Yung barko. Anong tawag doon? Cruise ship. Oh. Lahat ng sahod niya, Nay, sige, ipatayo natin yung building na yan, Nay. Nay, ipatayo natin yung negosyo na yan. Pagkatapos ng 2 taon, Nay, nasaan na po, Nay? Sensya ka na, anak. Napunta sa luho. Ay, Nay, anong ginawa mo sa ano? Meron ganitong cases o wala? Meron. And, in reality, meron na sa mga member natin. Pero marami pang mas matinding cases. Meron na bang na-experience na ganong cases? Ay, wala pa naman sa awa ng Panginoon.
Wag naway mangyari sa ating mga buhay. Pero, how can we entrust? Tama po ba? Kasi, yung Panginoon ay, hindi dahil sa nakikita natin, kaya natin ipagkakatiwala. But because I know that God is true, and because I know that God is just, so I'm going to entrust everything to the Lord. And God is not waiting for us na makita niya muna. But God wants us to see the obedience. Sige nga, kung ikaw ay naniniwala sa akin, gawin mo muna. You follow first. That's why when God commanded, when Jesus was sa kasalan, ubos na yung tubig, ubos na yung wine. And Jesus asked, dalhin nyo itong tubig sa kasalan. Sino yung pwedeng sumunod? The one who believe in the word. Tubig ito eh. Tubig ito eh. But when Jesus said, no, this is wine. Kahit na hindi ko pa nakita that this is wine, kahit na hindi ko pa natikman that this is wine, but because I know that the word of God is true, sige, dadalhin ko to sa kasalan. And when the chief drank this wine, water turns to wine. He was able to encounter the works of God. Amen. In this chapter 12, Abraham was able to experience God's work. Amen? Nakita niya kung ano yung kilos ng Panginoon. Nung sinabi ng Diyos sa akin, sige, pumunta ka sa land of, to the land I will show you. Lord, saan po yung lugar na yan? Hindi ko po alam kung saan yung lugar na yan. Basta sumunod ka doon sa lugar na ipapakita ko. Sige Lord, alam kong ikaw yung kasama ko, kaya kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta, kahit naliligaw pa ako, kahit first time pa lang ako, even if I'm not sure, because I am sure with you, I will follow you. And when he followed, he was able to see the works of God. Meron palang kilos ng Diyos. Meron palang salita ng Diyos. Pinapatunay niya, this land, ito yun, yung lugar ng Canaan. Amen? But let's see in the next chapter. Went down to Egypt. Everyone, can we say, went down to Egypt? What does went down to Egypt means? Let's see in chapter 12, verse 10. After Abraham encountered God, doon siya unang nagtayo ng Bethel. Doon sa lugar ng Bethel, doon siya unang nagtayo ng altar ng Panginoon. It means, in the land of Bethel, he was able to encounter first the works of God. But after that, in verse 10, you can see, now there was a famine in the land. Ipinakita ng Panginoon, ito yung lugar ng Kanana, but nung pagkapunta nila doon, ay, anong meron? Taggutom. Anong meron? There was a famine. There was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt. Sila ay nakapunta na to the promised land, which is the land of Canaan, pero nung pagkapasok nila, taggutom dito, mukhang hindi maganda dito. Sabi ng Panginoon, at yung lugar na ipapakita niya sa akin, pero bakit ganito? Taggutom naman dito. Parang hindi yato maganda sa akin to. May ibinigay na trabaho sa'yo, parang hindi to bagay sa akin to. Parang hindi ko kaya to kaya sa akin to. If God put you into that situation, inilagay ka ng Panginoon dyan, why are you trying to get out of that situation? Kung inilagay ka ng Diyos sa kahirapan, why are you trying to get out of this situation? Alam niyo, marami pong sa atin. Kung tayo ay tunay na naniniwala sa kilos ng Panginoon, kung tayo ay inilagay ng Diyos sa lugar ng kahirapan, kung ganon, let it be. Kung tayo ay ilagay ng Diyos sa kasiyahan, then let it be. Because all things happen according to the will of God. Alam niyo, ako po ay meron din pong kahinaan. I have this weakness wherein I have hearing disability. You know, hearing disability is not that famous. Hindi po ganun karamihan cases. But for me, I have this hearing disability. So at the age of 18, I started wearing this hearing aid. Since that moment, I was very having difficulties
with communication. And then, I always blame. Dahil sa nanay ko, dahil sa tatay ko. Laging merong tanong sa akin, bakit? Bakit kailangan kong dumuhan sa ganitong sitwasyon? Bakit kailangan kong maging mahirap? Bakit kailangan kong mapagdaanan yung ganitong pagiging disability? Pwede namang siya, yung matigas na ulo siya, itong masama siya. Ako, mabuti naman ako, bakit pa sa akin? Tama po ba? Meron din po ba kayang ganong mga karanasan when you are experiencing things na hindi po natin ini-expect? Bakit ko kailangang maranasan to? Bakit ko kailangan dumaan sa ganitong kahirapan? Okay naman yung ginagawa ko eh. We may have this, ano ba yun? Blame. Sinisisi. Tapos, nagre-reklamo di ba? Meron din po ba tayong ganon? Nagre-reklamo din. Tapos, sinisisi din. Bakit ako nilagay ng Diyos sa ganitong sitwasyon? But if you truly believe in God, you cannot blame because God put you there. And there is a will of God that He wants to show you through that situation. Ano ba itong will of God? Ano ba itong kilos ng Diyos? You know, since that moment, I was able to come closer to the Lord and ask, Lord, bakit niyo po hinayaan sa akin yung ganitong bagay? And then there was a one message in John chapter 9 verse 1. It says, there was a man who was born blind. Pero, tinanong ng mga disciple, Jesus, sino po ba ang nagkasala? Yung magulang niya ba o itong bata? Sumagot si Jesus, hindi ang magulang ay may kasalanan. Hindi rin ang anak may kasalanan, kundi para mangyari ang kalooban ng Diyos. It means, whatever happened in our life, walang may kasalanan. Walang pwedeng sisin. Bakit? Because it is the will of God. Yun ay kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, meron palang gustong ipakita ng Diyos sa akin. And you know, nung ako rin po ay nagkaroon ng hearing disability, ako po ay nabingi for around 3 days. Almost kulang-kulang ng 1 linggo. But, after hearing this word, amazingly, God changed my situation. And, to make the story short, I was able to hear again. Doon, ako ay sobrang nagpasalamat. I was able to hear again. I was able to communicate again. Kaya sa bawat pandinig na mga salita na naririnig, ay isang malaking pasasalamat sa akin. Pwede akong makarinig ulit. That's why every day, every moment, every seconds, isang pasasalamat na buhay sa akin. Isang pasasalamat na oras sa akin. Dahil ako ay pwedeng makarinig muli. Dahil ako ay pwedeng makaahon muli. Doon, hindi lang basta kahirapan pala ang ibinigay ng Diyos sa akin. Gusto pala ng Diyos na ma-encounter ko ang Panginoon sa akin. That's why the place Bethel is the first place where Abraham encountered first the Lord. Gusto ng Diyos na magkaroon ng Bethel sa ating buhay. It means a place where we encounter God in our life. Amen? Gusto ng Diyos ipagkaloob sa atin itong Bethel, where we ask to the Lord, we pray to the Lord, and experience this great work of God in our life. Doon, kung ma-experience natin ng Panginoon, yung Diyos pala ay tunay, yung Diyos pala ay ginagabayan ako. Just as like how Abraham encountered God, nung una siyang umalis sa kanyang tahanan, hindi niya alam kung saan siya papunta. Nung siya ay nakarating na sa Kanaan, sabi ng Panginoon, ito yung lugar na ipapakita ko sa iyo. Ito yung lugar na ibibigay ko sa iyo. Ito pala yung lugar. Lord, marami pong salamat. Una niyang na-encounter ang kilos ng Diyos sa kanyang buhay at doon siya ay nagtayo ng altar. At doon siya ay humingi sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon. Yung Panginoon pala, gusto niya magkaroon ng Bethel sa ating buhay. Let me ask you, have you ever built the altar of the Lord in your heart? Have you ever experienced God's work in your life? Have you ever encountered God's presence in your life? Then, if yes, please hear this next story. Hindi, sige. Meron daw famine na dumating sa lugar.
Di ba na-encounter na yung Panginoon? Pero nung nakita niya ulit itong sitwasyon na dumating sa kanya, taggutom ito. Ano ba naman yung Panginoon? Binigyan niya ako ng magandang lugar, pero merong taggutom dito. And he went down to Egypt. He chose what is good in his eyes. He chose what will benefit his life. Sige, wag na tayo dito sa Kanaan. Punta tayo dyan sa Egypt. Doon sa Egypt, maraming pagkain. Hindi ba itong Kanaan ang pangako ng Diyos? But why he chose Egypt? Because he think Egypt will bring benefit to him. He think Egypt will bring food for him. He think when I go to Egypt, doon magiging maganda yung buhay ko. Doon magiging sagana yung buhay ko. No. You know, what we see, what we think, and what we choose is not the thing will bring a good life. Will not a thing that will give us a good food. It is the guidance of the Lord. It is the promise of the Lord. Amen. But for Abraham, even if he encountered God's work, even he encountered Bethel, he still chose his thought, his path, and his way. And he went down to Egypt. You know, in Isaiah 55 verse 8, it's written, "For my thoughts and your thoughts are different, and my ways and your ways." Hindi pwede magkaparehas yung kaisipan ng Diyos at kaisipan natin. But Abraham chose not the promise of the Lord, but what he see, what he feel, and what will benefit for his life. Natanong po ba natin sa sarili natin, ano po ba yung pinipili natin? Yung gabay ng Diyos sa ating buhay? Yung pangako ng Diyos sa ating buhay? O yung mga bagay na mukhang magiging maganda sa tingin natin? Most of the time, we tend to choose what is good in our eyes. Ano ba itong mga paningin natin? Ito po ay gabay ng laman. Ito po ay pita ng laman. Ito po ay temptation ng laman. And when they went down to Egypt, ano pong nangyari? God was so uncomfortable. Although I didn't write here in the PPT. Pero, yung Diyos ay nagalit eh. Bakit? Kasi si Abraham ay nagsinungaling sa harapan ni Paron. Sino yung babaeng yan? Itong babaeng po ito ay kapatid ko po ito. Kahit na asawa niya, ano ang sabi ni Abraham? Ito po ay kapatid ito ko. Bakit? Kasi pagka sinabi niya na ito ay asawa ko, baka patayin siya. Baka siya ay saktan siya. Nagsinungaling pa para pagtakpan kung ano yung katotohanan. Yun ang resulta ng bagay na pagka pinili natin kung ano yung maganda sa ating mata at hindi kung ano yung pangako ng Diyos. Nung pinili niya kung ano yung maganda sa kanyang mata, ano ang ginawa ni Abraham? Siya ay nagsinungaling. Siya ay pinagtakip kung ano yung katotohanan. Kaya, yung Diyos ay hindi naging komportable. Sila ay binigyan ng sumpa ng Panginoon. Doon, si Paron ay nakaramdam, anong nangyayari sa lugar natin? Baka hindi komportable ang Diyos sa atin. At doon, God revealed, itong babae ay hindi pala kapatid. Asawa pala. Ikaw, Abraham, bakit mo ako niloko? Bakit mo ako pinagsinungaling? Ito pala ay asawa mo eh. Why you didn't tell me? Because if I tell you, baka ikukulong nyo siya. Baka ipapatay nyo siya. I was afraid. Then what's the true purpose why you are here? Because of the food. Doon, makikita natin, what is the conclusion? What is the result of following our own desire? Following our own ways. That's why our ways may seem good in our eyes, but the ending is not. But the promise of the Lord will never change. Amen? Kahit sa mata natin na hindi mukhang maganda, but the ending of the promise of God is always the same. Pwede po ba magbago ang puso ng Panginoon? No. Can the love of God can change? No. No matter how hard-headed we are, kahit na matigas yung ulo ko, hindi ako sumusunod, pasaway ako, but the heart of God will never change for us. Kahit na ako nagsinungaling, kahit na hindi ako nagsimba, kahit na ako pumatay, nakipag-away, yung pag-ibig ng Diyos ay will still remain the same forever. That's why Jesus said, I am the same today,
yesterday, and tomorrow. It means the love of God is unconditional. Hindi pwedeng magbago. Etong si Hayon, ang kulit naman, iyak ng iyak. Doon ka na lang, hindi nakitaan ng, ganun po ba? Hindi ka, matigas yung ulo mo, doon ka na lang kila Tita Rosa. 1 week, Parosa, doon kila Tita Rose. 1 week, kila Tita Jessa, Parosa. Ikaw, dahil matigas ulo mo, doon ka na lang ha. Ganun po ba? The love of the parents never changed towards their children. How much more the love of God for us? Amen? Then why we choose our ways, our paths, when we know that the path of the Lord will never change for us, the promise of God will never change for us, the love of God will never change for us, bakit natin mas pinipili yung ating sariling paraan kaysa sa paraan ng Panginoon? Kung ganon, hindi po ba nasasaktan ang ating Panginoon? Hindi po ba nalulungkot ang ating Panginoon? But you know, just as I said, the heart of God never changed. Tingnan po natin sa susunod. Unto the blaze of the altar, which he had made there at the first. And there, Abraham called on the name of the Lord. Sa chapter 13, makikita po natin, si Abraham daw ay bumalik sa Bethel, kung saan niya tinayo yung altar. It means, he go back to the altar, he go back to the place where he encountered God first, because he knows that the promise of God will never change for him. Before God moves you forward, he brings you back to the altar to worship, to first love. Ibig sabihin, kahit ako ay nagkasala, kahit na ako ay nagkamali, yung puso ng Panginoon para sa akin ay hindi nagbago eh. That's why, when I discover, yung Diyos pala ay hindi masaya sa akin. Saan masaya yung Diyos? Doon sa gabay ng Diyos. Sige, balik tayo kung saan ko unang nasumpungan yung Panginoon. Kung saan ko nakita yung pangako ng Diyos. And he go back to the altar. He go back where he first met God. Amen. Next. Today, our topic is back to Bethel. Back to the place where our first met God. Ano po ba yung unang araw na na-encounter natin yung Panginoon? Sa ating buhay, yung unang araw na na-encounter natin yung Panginoon ay simula nang nakilala ko si Jesus na siya ay naglinis ng lahat ng ating kasalanan. Paano ba nilinis ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para sa ating kasalanan. Why he needs to die? Is Jesus a sinner? No. But Jesus died for our sins. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Jesus needs to die for our sins to be washed. Kung nga bakit si Jesus? Because Jesus is the only perfect offering that God can accept for our sins to be washed. Amen? Kasi kahit anong gawa ng tao, yung gawa ng tao ay hindi kayang makapaglinis ng kasalanan ng tao. It is only the works of Jesus can wash our sins. May all of us here may encounter this goodness of the Lord in our life. Once we encounter, kahit saang lugar man tayo pumunta, God will always remind us back to Bethel. Back to the Lord. Back to the place where our first encounter God. Amen?